Bali, ito po sir noon. Ang taon na po yan. Pero pagkakalang mo, nasa 15 years na po ito. 15 years? Bali, Nata na yan. Nangyari po, may katrabaho ko sa isang rice mill. Nagdidiskarga po kami ng trailer ng palay. Yung buko ako, kumuha ng dali. Biglang gumuho yung palay. Nabagsakan ka? Opo. Pero that time, idol, hindi ko naman po siya... Hindi pa iniinda kagad. Hindi ko po siya iniinda. Kung di napuruhan ng todo. Pero habang tumatagal yung bumabang posisyon ng mga joint natin, kumbaga na bago, unti-unti magkikreate. Siguro mga 3 araw, yan na, medyo masakit na yan. Yung gano'n. Ngayon ko lang po nang nararamdaman ko. Nagmula nung ano po, nagsimula ito nung masakit na basa po ako sa uli po. Lalo pag malamig po. Pero ever since nung 2015 years ago, hindi naman siya sumakit. Hindi po. Hindi yan doon. May bagong pangyayari. Hindi po yun, akala ko, kumbaga, paunti-unti, sumasakit. Pero yung 15 years ago, tapos ito lang, siyempre nakakapagbuhat na tayo sa Saudi. Napuruhan lang at tumiming doon. Pero yung 15 years ago na wala naman sumakit, kumbaga, history mo lang yun. History mo lang yun, kumbaga. Dapat kasi, nung panahon na yun, sumakit na rin siya. Kumbaga, pero never siya sumakit noon. Ito na lang lately. Okay. Paano? Ito na lang. Sumakit po, parang namamasid po. Lalo pag bumabiyahe po. Kailan? Dito na, nung nag-Saudi ka? Opo. Nung last year po. O yun. Iba yung ano natin. Kasi tayo, parang ano lang yung style lang. Kunyari, nagbabasketball tayo. Healthy tayo pare-parehas. Tayo. Magkakakampi tayo, healthy. Siyempre, pag naglaro na tayo, minsan nakasahod tayo ng mga kalaban, tayong mga healthy napipilay din. Imposible naman, nung 15-year way back, ngayon lang hihintayan, hindi mo pwede, may nagawa tayong pagbubuhat dyan. Yun, sir. Ikaw naman. Kala ko naman kasi based din sa'yo yung assessment ko. Kumbaga, dapat nung nangyari yun, nung nabagsakan ka ng sumakit siya. Kumbaga, tumagal man ng 1 buwan, tapos gumaling. Wala naman gano'n. Kumbaga, wala naman nangyari. Kumbaga, siyempre, pagka magbubuhat talaga ng mga palay, yung mga nagbubuhat ng mga ganyan, matitikas ang mga karne-karne niyan. Grabe yan, pagka magbuhat yan sila, maghapon yan sila nagbababa, nag-unload. Gusto ngayon pag nabubuhat po ako sa, may barbell po kasi sa bahay. Doon na yan. Pagkahanap ko yan, lumalagot ang puti. Dito na yan, late lang. Ito lang taon eh. Hindi na yung kumbaga hindi. Dapat yun, sasabihin mo talagang uminda ka ron. Wala yan, sir. Sa ano lang yan, sa trabaho lang natin yan. Itong kasalukuyan na yan. Itong kasalukuyan na yan, trabaho. Kumbaga, isa nagkamali tayo ng buhat. Ganun lang. Baka nga sa pagtulog pa eh. Iba, matutulog lang, pagising. May stick-nick na eh. Namamanahit po siya eh. Oo, di ba? Tapos pag sumasakit po tayo doon, kasama po to eh. Oh, yun. Katulad mo. Sabi mo kasi kahit sa tulog lang, kala mo wala kang ginawa, wala ka nang maalala. Nung natulog ka, sarap ng tulog mo, nakaganito ka. Mga siguro 4 na oras ka nananaginip na kaganito. Pag gising mo, sakit na ng leg mo. Nangangala yung dito mo, tapos parang may tumutulpol. Yan. Hanggang dito. Kasi connected yan sa leeg. Yung leg natin, connected yan pa ganun. Kaya pag nasira yung leg mo, automatic, makakaramdam ka dyan. Yun. Eh di ba? Siguro naranasan mo na rin na magka-stiff-tick before. O hindi pa. Ako nakaranas na ako, pero nawawala rin 3 to 4 days. Kasi ako, marunong ako mag-adjust. Kumbaga, kaya kong pektusan yung sarili ko. Relax na. Pero pag na-adjust ko na yan, sir, yung maayos din yan. Relax na. Tayo ka. Babalik ka pa ba ng Saudi? Hindi na po. Hindi na. Grabe ka na. Hindi po sinerte. Oo, buhay na saan lang din yan. Okay, balik mo yung shoes mo. Hindi ka kang patagilid. Saan ka ba? Sa family driver eh. Ang unang-unang mong pag-aaralan, kailangan
matatas kang mag-English. Oo, tama. Tandaan mo yan. Kailangan kahit papaano, kaya mo makipag-conversation sa kanila. Pag hindi mo kayang sumagot sa kanila ng English or sa Arabic, wala. Mababa ang tingin nila sa atin. Pero ako, nung una, ganun eh. Pero syempre, may baon akong yes or no. Actually, probably. Yari sila sa akin kasi katagalan, under ako. Katagalan, ako na nagagalit sa kanila eh. Pag late ako matulog, nagsagot ako eh. Ano oras ka na ba umuwi? What time is sleep? What time we go home? Oh. Ah, okay, I'm sorry. Pero kung ikaw, madadarag ka agad nila, wala na. Tahimik ka na, oo ka na, oh, yes madam, upon. Kalas, o, dapa. Pero ang mabibilib ka sa Saudi, ang ugali ng Saudi, nakaw niyan, ang ugali ng Saudi, galit sila ngayon, galit na galit, halos patayin ka sa galit. Pero pag talikod niyan, kalas, kumbaga, okay na ulit. Hindi katulad nating mga Pilipino, papatayin mo ko sa galit, habang buhay na kitang kaaway. Yung tampo ko habang buhay. Kahit mamatay ka sa ano, doon na lang kita mapapatawad. Pero may sasabihin pa rin ako. Tayo mga Pilipino, gayo galit. Ang Saudi, galit na galit siya ngayon. Halos, kunyari, nabangga mo yung sakyan, Mercedes. Sabi natin, ano, mamahaling sasakyan, nabangga mo. Kakamustahin ka pa yan, oh, how are you? You're good? Hindi ka ba nasaktan? Ganun ang ugali nila, unahin ka muna bago yung sasakyan. Kasi yung sasakyan, napapalitan, yung tao, hindi na. Yun ang ugali ng Saudi na maganda. Tapos, syempre, pagagalitan ka, maaaring, pag hindi ka marunong makipag, ano sa kanila, argue, o makipag-conversation, maaaring singilin ka nila. Pero kung mabait ka at kaya mo silang anuin, kaya mo silang paliwanagan, hindi na nila ikakaltas sa sahod mo yun. Ako nakabangga ako ng ano eh. Nabangga ako yung Lexus ng amo ko. Wala. Walang binayaran. Binangga ako, nabangga ako. Wala akong binayaran. Kumbaga, diyan ka lang sir. Ganon sila kabait. Sasakali na nga ako ng sir ko kasi sinagot-sagot ko yung madam ko eh. Sobrang galit. Nalikuran ko. Pagbalik ng 5 minutes, ako, bumili ka ng tinapay. Ganon sila. Kaya nilang baliktarin yung mundo, yung galit nila. Kasi once na yun yung mga Muslim na talagang isinasadiwang puso nila, yung talagang Islam sila. Kaya nilang magpatawad ng ano. Gaganon lang, ya Allah. Kalas. Ganon lang kabilis. Sabi mo, nabangga mo yung Mercedes na bagong-bago, ang babayaran mo is nasa 25,000 riyal sa damage. Pagka marunong ka makipag-conversation, kaya mo silang salitaan. Explainan sa English. Mababaliwala yun. Kaya nilang ano yan. Sige na, basta magtrabaho ka lang sa akin, love kita. Dito ka lang, huwag ka umuwi. Nung umuwi ako, umiyak-iyak yan sila eh. Kita mo yung amo ko, pinag-aaral pa ako. Kumbaga, kaya ako nandito ngayon. Kaya nakipasalamat ko sa mga Saudi na yan. Kumbaga, yung ugali nila, may natutunan pa ako sa Saudi na tandaan mo, yung mga nagtatrabaho, lalo sa sasakyan, huwag mainin ang ulo mo. Yung ibang Saudi, tuturuan ka nila ng mga diskarte. Sasabihin, kunyari, nakabangga kang delivery. Kaya nagmamadali yan kasi may hinahabol na ano yan. Eh yung boss ko, tapos na mag-opisina. Hayaan mo na. Kasi ako, bayad na ako eh. Yan, hinahabol pa lang yung ano. Hayaan mo na, kumbaga. Kaliwali, kumbaga, forget it. Never mind. Kumbaga, maging pasensyoso tayo. Lalo kung nakakabangga natin yung mga pag walang biyahe, walang kita. Biyahe. Late daw ako. Anong oras ka ba umuwi? O, di ba? Sino yung sasagot sa amo ng gano'n? Ah, okay, sorry. I forgot na umaga na para tayo nakauwi. Okay, relax. Inhale. Exhale. Ikaw, hindi ka pinalad.
Pinarad na yun. Sadik, di pinalad si Sadik eh. Ang kailangan yan, mag-aral ka talaga ng ano. Yung sa sahod ang naging problema natin. Sa sahod kaya natin pataasin yan, sa totoo lang. Sa una talagang sahod, ang offer kasi yan, 1.5 plus. So, Ganyan ang una. Nung 2014 pa yan ha, iba na ngayon eh. 2014 ako nagsimula mag-abroad eh. February. 50 Ngayon, sa akin. iba na ngayon. Upo ka. Iba na ngayon ang style. Paano mo sila mapapala? Paano mo mapapalaki ang sahod mo? Ganito yan, paano lumaki ang sahod mo? Magpakabuti ka muna. Magpakabuti ka muna. Once na makuha nila yung tiwala, yung kumbaga, yung kakisigan mo, tiwala sila na safe yung pagdadrive mo, sila na yan kusa mag-ano, tapos pag uuwi ka, manghihinayan silang uuwi ka. O-operan ka ngayon yan. Ganun yan. Pero pagka nakikitaan ka nila na hindi ka nag-i-improve sa driving mo, madalas kang may huli. Wala nung mahal dun. Oo, kasi mahal ang huli ron. Camera ron. Pag sa stoplight, 3,000. Oo. Pag sa overspeeding, 500. Walang ano. Ang mahal ng mga ano ron. Eh magkano yung 3,000? 45,000 pesos yun. Pag nakamirahan ka sa ano, sa traffic light. Pero kung may pulis, ay sigurado, kulong ka pa ng 24 hours. Pero kung walang pulis, automatic kasi yun eh. Kahit nakalayas ka na, may camera ron, naka-indicate yung picture mo. Oo. Picture ng sasakyan, kaya hindi mo maitatanggi. Ipapadala yun sa WhatsApp ng amo mo. Oh, nahuli ka ng ganito, babayaran na nila yun. Meron kang tinatawag na mukalfa. Yun lang sikreto dun, sir. Kailangan, hayaan mo lang muna, mababa sahod mo. Pangkaraniwan lang. Pero lalaki rin yun. Kailangan mo lang talaga maging ano ka, maganda yung performance mo. Sila na rin mag-ano yan. Tsaka, kailangan magaling talaga. Conversation talaga ang pinaka-the best dun. Oh, check mo, sir. Hindi ko malagotok dito sa may... Walang problema, basta walang pain. Ayan o. Huwag lang yung... Aray, sumakit ah. Pero kung hawakan mo yung dito ko, para maniwala ka ako. Walang problema yan, basta walang... Aray, hindi yung mananakit, pero yung... Wala yan, kahit sa tuhod. Wala yan, basta walang masakit. Okay? Sir, mag-aral tayo ng ano. Kung gusto mong mag-abroad ulit, ako ang dami kong ano, benepisyo. Tapos, pag nandun ka na ulit, mag-aral ka lang ng ano, aircon technician, AutoCAD, basta. Ang dami na yung school dun. Yung pinakamaganda ano ngayon doon. Mag-aral ka muna ng English. Yun ang totoo. Promise. English talaga. Kailangan talaga yan. Kaya mong makipagsabayan. Pag hindi mo kaya, wala, mababantingin nila sa'yo. Yun ang totoo. Yun ang sikreto. Okay, sir? Sige po. Thank you.